Promise. Had it not been for Kapitan, for EL3, Kabayan, Arlene De Castro, who gave me the break, wala po ako rito ngayon. I will be nobody, just like ordinary person. Kaya po ako nagpapasalamat sa lahat po. I'll take this opportunity na pasalamatan hindi lang po yung mga boss, pati po yung mga producers namin sa TV Patrol, sa iba't ibang mga programa, World Tonight. Kasama ko po yung aking co-anchor, si Pia Ontiveros. Palakpakan po natin. And lahat po, sila Charlie, lahat po na nandito na mga kasama po namin sa desk, hindi po mailalabas ang balita kung wala po sila. Especially po yung mga cameraman natin, mga driver po na dinadala po kami as reporters sa mga lugar, mga editors po, hindi po mabubuo ang balita kung wala po silang lahat. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Wala na po ako sa ABS when ABS was shut down, forcibly shut down. Problema po kasi nakikita ko po, and this is the truth, totoo po ito, na marami na po natakot because lahat po nasasagasaan na ng ABS-CBN. We don't care kung sino po yan. Kahit nung reporter po ako, may experience po ako na pinatawag ako ni Gabby Lopez. Tinanong dahil may tumawag sa kanya na kaibigan niya, may expose ka raw na dumping dito sa river, etc., etc. Sabi ko, totoo po yan, sir. I wanna see. Pinakita ko po yung video. Hindi po nakialam si Boss Gabby. Ang sabi nila, go ahead with your report. Ang balita ko po, we lost that commercial. Ganun ho talaga kaseryoso ang ABS-CBN. If we have something, we own the story. Wala hong pakialam ng mga editors, ng mga producers, ng grupo kung may masasagasaan, ng anchor, masasagasaan ako masasagasaan. Ito po ang dahilan kung bakit I believe na napasarap po ABS-CBN because natatakot po masagasaan ang mga tao in power before. So, yan po ang dahilan dyan. But anyway, ayoko na po pahabain. Marami po akong magsasalita dito mamaya. Maraming salamat. I am proud wherever I go. Sinasabi ko po na nagmula po ako sa ABS-CBN, yung broadcasting career ko. I used to write sa newspapers. Matter of fact, napagsulat pa ako sa dyaryo ni Boss Teddy Boy Luxin sa Today. I wrote in Malaya. Pero ang first broadcast